Welcome COG fam! Whether it's your first time or matagal ka ng part ng church, this is a place where you can rest and feel belong. Kaya naman, bago tayo mag-start, let's take a moment to look around and say, Hi! Because church isn't just about attending, it's about belonging. Here in Church of God Imus, our vision is that we are a church after God's own heart, aspiring to transform Imus and its neighboring communities to a born-again city through the power of the Holy Spirit. Our mission is to go and preach the gospel in the power of the Holy Spirit to all people of Imus and its neighboring communities. And of course, COG fam, this mission is not meant to be done alone. So, we believe that every believer has a part to play. You can be part of what God is doing here in this place by joining ministry teams, kung saan pwede mong ipagamit ang iyong talento na ibinigay ng Panginoon. Siyempre, to serve. Hep, hep, hep! Siyempre, we would also like to invite you on our every fellowship. Shout out sa mga katatayan dyan! Meron kaming men's fellowship, and if you want to join, kindly reach out Brother Julius Flores for more exciting information. And for the mommies, nanay, or mga mama natin, shout out din sa inyo dahil meron naman tayong ladies fellowship. For more information, please reach out to Sister Kyla de los Santos para sa ating mga fellowship. And calling out all the couples, we also invite you to our couples fellowship. Please connect to Pastor Homer Delgado and Sis Wincherly Delgado for more details. Siyempre, if you are a young adult, we would like you to join our Young Adults Fellowship. Interested? Reach out Pastor Homer Delgado for more information. Lahat ng youth out there, isang A naman dyan. We are excited to invite you to our Youth Watch. For more information, please reach out to Brother Mark Sanuan sa mga kabang-kabang na detalye ng fellowship na ito. Thank God it's Friday! Join our TGIF fellowships every week. For more information, syempre, reach out Pastor Homer Delgado. Siyempre, makakalimutan ba naman natin ang mga J12 at cute na mga bata? Kaya naman, calling all kids ages 4 to 11 to join our J12 and Sunday school services. For more inquiries, please reach out to Sister Tina Delansig and Sister Eunice Delansig. Are you looking for someone na makakausap mo mapapersonal man, kulitan, iyakan, o di kaya tawanan? Our Connect Two Souls or di kaya C2S is perfect for you. Grabe! Ang daming exciting fellowships na dapat mong puntahan, no? Because your faith grows stronger when we walk together. Dahil hindi ka nag-isa sa journey na to! Of course, COG fam, our church family doesn't stop here. It extends even online. Kaya naman, we encourage you to stay connected by following our social media pages na makikita nyo on our screen. Tama ka dyan, Ate Jonah. Kaya naman, wag na wag magpapahuli sa mga updates, fellowship, encouragement, and of course, in our church community. Kaya, like, comment, and share so that we can reach souls inside our church and of course, outside. And as we continue to worship God, we also have the opportunity to give. Giving is an act of worship. It is our way to trust and express our gratitude to God. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 7 verse 9, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng naaayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Now, let's take this opportunity to pause. Sa lahat ng ingay ng mundong ito, may this moment be surrendered to God. Let's take a deep breath. Think of one thing you are grateful for, and think of that one thing that you trust your God with. Let's read His word. COG fam! Let's open our hearts Lift our faiths, and get ready because God is here.
Can we all rise up today, church? And as you rise up, let's declare our praises to the Lord. Come on, open your mouth, lift up your hands to our God. Oh, praise, come on, worship. Lift up your voice, lift up your hands before our King today. Let's feel the presence of the Lord in our midst. Oh, hallelujah. Minsan pa isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah! Isang magandang umaga po sa bawat isa and welcome po sa ating second service. Before we start, can we greet the person next to us po? Ayan. Sabihin mo, God bless you, kapatid. Ayan, God bless. Ayan. Ang sarap naman makita yung ngitian ng bawat isa. Today, pero before we pray, can I ask po, sino po dito alam nilang pinagpala sila ng Panginoon? Amen? Sino po alam dito na patuloy ang Lord ang nagsusustain sa kanila? Amen? Amen. Kaya today po napupurihin natin ang Panginoon. Ngayon sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magpupuri tayo ngayon, ha? Ayan. Sasayaw tayo ngayon, ha? Magpupuri tayo sa Panginoon, ha? Amen. Ayan. Sige po, let us pray. Let us close our eyes and bow down our heads. Heavenly Father, O God, Lord, ikay aming pinupurit sinasamba. Ikaw lamang ang aming tinataas sa aming kalagitnaan, O God. Lord, indeed, you are our great and awesome God who is in our midst, Panginoon. You have been forever in our life, O God. Lord, you are the Alpha and the Omega. You are our Creator, Panginoon, O God. You are the God of the universe, Panginoon. Kaya, Lord, we proclaim that you are our strength and our very great reward in our midst, O God. Kaya naman, Panginoon, hayaan niyo po ng bawat puso na nandito, O God. Magpakumbaba kami sa harapan ninyo, Panginoon. Patuloy magpalinis ng puso, O God. Kasi Lord, gusto namin ibigay yung papuring nararapat sa inyo, Panginoon. Nais namin itaas ang aming papuri, Panginoon. Ang aming kamay, Panginoon, O God, na may puso na dalisay before you, O God. Kaya Lord, today we pray that you continually restore to us the joy of our salvation, O God. And Lord, today, indeed, there is joy in the house of the Lord, O God. Kaya Lord, nandito kami ngayon, Panginoon. Bibigyan ka ng papuri, bibigyan ka ng parangal, Panginoon, O God. And the joy of the Lord will be our strength. Maraming salamat, Lord. We love you. And everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord, Church of God, Imus. Maaari bang taas mo yung kamay na yan para sa Panginoon? Hallelujah. Come on, lift your hands higher for the Lord. Sabay-sabay po natin purihan ng Panginoon. When we sing praise, you say praise. Say praise, 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 praise the Lord. Come on, once more you sing. Sing praise, 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 praise the Lord. Come on, once more you mas malakas. Sing praise, 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 praise the Lord. Come on, once more. Sing praise, 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 praise the Lord. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, and I have joy. Whoa, come on, church, we sing. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again as I have joy. Whoa, come on, let the celebration, the celebration begins. Make a joyful noise up to Him. Come on, everybody, let's give. Maaari bang itaas mo yung kamay niya para sa Panginoon? You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you
You took away my pain. You turned my morning into day. And I can smile again. I can smile again. 'Cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto. Come on, everyone. Come on, Church of God. Let's give Him praise, for He is good. Come on, let's praise the Lord. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with glad. Mari mo makita ang ngiti para sa Panginoon. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and now we're Maaari bang iwagay-iway natin ang kamay para sa Panginoon? You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. Maaari ba yung lower naman para sa Lord? Come on, we sing. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. And now we're now just the voices we sing. You turn my sadness into gladness. Hallelujah. Come on, proclaim it. And now I'm singing. Now once more, yung mas malakas para sa Diyos. Sabay-sabay natin isayaw para sa Panginoon. You turn my sadness into gladness. Turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing. And now yung may kasamang talon para sa Panginoon. You turn my sadness into gladness. And you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now we shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness. Let me sing. For You are good. For You are good, Lord. For You are good, Lord. Hallelujah, God is good. All the time. And all the time we say, God is good. Ano man ang panahon, oh God, tunay nga na mabuti Ka, Panginoon. And we have every reason to rejoice in Your holy presence. Hallelujah. Mari po pong palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Thank You, Lord, kasi may kagalakan sa presensya Niyo, Panginoon. Lord, we can just come here, oh God, present ourselves, Panginoon, and just put our full trust in You. This is a word of the Lord. Can we read it all together? But the Lord watches over those who fear Him. Come on, declare His word. Those who rely on His unfailing love. He rescues them from death and keeps them alive in times of famine. We put our hope in the Lord. He is our help and our shield. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. Let Your unfailing love surround us, Lord, for our hope is in You alone. And I'm sure as we continually worship the Lord, come on, let's just pour out our praise to our God. Put your hope, put your trust in Him alone, for He is our great reward. He is our strength. He is our victory. He is Elohim. He is Yahweh. He is Jehovah. He is the great I am. Lord, come on, just worship the Lord. Pour out your praise. Come on, tell your soul to bless His holy name, for He has been so good. Lord, no matter what comes, oh God, we want just to worship You, Lord.
Lord, no matter what comes our way, oh God, you are our confidence, you are our champion, oh Lord. And we will worship you, Panginoon. There is beauty in the ashes, so I choose to burn in worship. Though the world may drown your whisper in the silence, I surrender and breathe you in. Even when the world surrounds me, with this faith I'll fight in worship. Let your glory dwell within me. In the silence, let it echo and breathe you in. There is glory in the fire. I'll burn for you. Be lifted high. I see your glory in the fire. I lift my praise. Lord, let me worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, glory, glory in the fire. Come on, church, just choose to worship the Lord. Whatever, whenever the circumstances, come lift up your praise. Oh Lord. There is beauty in the ashes. So Lord, we choose to worship. So I choose to burn in worship. Though the world may drown, you whisper in the silence. I surrender and breathe you in. Whoa, even when the world surrounds me with His face, I fight and worship. Oh, let your glory dwell within me. In the silence, let it echo as I breathe you in. I breathe you in. I must worship the Lord, 'cause there is glory in the fire. I burn for you, be lifted high. I see your glory in the fire. I lift my praise. Lord, let me worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, 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 glory in the fire. I'll burn for you, be lifted high. I see your glory in the fire. I lift my praise. Lord, let me worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, 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 glory. Is your prayer? Even if the furnace be heated 7 times more, Lord, watch me burn for you. Oh, oh. Even if to worship is to die 1,000
times more. Lord, watch me burn for you. Even if to worship is to die 1,000 deaths more, Lord, watch me die for you. Even if the furnace be heated 7 times more, Lord, watch me burn for you. Even if to worship is to die 1,000 deaths more, Lord, watch me die for you. 'Cause there is glory in the fire. I burn for you. Be lifted high. I see your glory in the fire. I lift my praise. Lord, let me worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, 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 glory in the fire. I burn for you, be lifted high. I see your glory in the fire. I lift my praise. Don't let me worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, 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 glory. Holy is the Lord. Oh, sing holy. Holy is the Lord Almighty, seated on the throne, seated on the throne of glory. High and lifted up, your presence fills the temple, and we worship you. Oh, we worship you. Holy is the Lord. Sing holy. Holy is the Lord. Let me praise the Lord. Seated on the throne, seated on the throne of glory. High and lifted up, your presence fills the temple, and
darling of heaven, crucified. And we shout, worthy is the Lamb. Say, worthy, Lord, worthy is the Lamb. Oh, and worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, pour out your praise. Lift up your praise to our God. Minsan may pinakamataas sa palakpak. Magpupugay sa ating Diyos. Hallelujah, God. Hallelujah to the one who came and made a way, oh God. Lord, indeed, you are our King Jesus who deserves all the praise, Panginoon. Lord, deserve niyo po ang bawat salita ng papuri ng aming sinasambit, oh God. Lord, deserve niyo po yung puso namin, Panginoon. Lord, deserve niyo, Panginoon, yung pag-yes namin sa inyo, oh God. And Lord, you are worthy above everything, Panginoon. At ikaw lamang ang karapat dapat makatanggap ng aming papuri, oh Lord. Kaya Lord, patuloy namin ina-acknowledge yung kadakilaan mo sa aming kalagitnaan, oh God. Lord, indeed, you are our Yahweh. Ikaw ang aming Elohim, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah, Panginoon. Ikaw ang aming great I am, Panginoon, oh God. You fulfill and you will supply, Panginoon, and you suffice every needs, oh God. Kaya Lord, today, continually open our eyes, Lord God. Lord, para maintindihan namin kung gaano kadakila ang pag-ibig mo, Panginoon, at kung gaano kang kadakilang Diyos sa aming kalagitnaan. Lord, we thank you, Panginoon. We thank you, Lord, for your sweet presence. We love you, oh God. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, and you may all be seated. On Wednesday is nasa SM kami nakatambay with friends and like nag-learn na kami sa isa't isa. And then may mga youth na approach sa amin and nag-share ng word ni Lord. Tapos ano din, I would say it was interesting and nakasabay din sila sa mga pinagagawa ko, mga humor ko, ganon. And then ever since noon, naging interested kami sa pagpunta sa church. And then ayun, ever since tayo, naging active na kami dito sa church. And ako naman, personally, I tried reading the Bible, pero hindi siya nagtuloy-tuloy since, ayun, hindi pa ganun ka-strong yung faith ko kay Lord. And nung nag-start ako mag-attend ng Sunday services, parang doon ako namulat na gusto ko pa siyang kilalanin since parang nakikita ko sila is masyado silang focus kay Lord na nagsaserve sila. And ayun, I just want to be like them. And ako naman, at first, pumunta lang ako sa church para sa mga tao dito, para magka-friends. Pero from time to time, nung nag-Bible study and tinuruan nila ako mag-devotion, is yung purpose ko na lang talagang pagpunta dito is, number one purpose ko is para i-serve si Lord at saka i-praise siya, i-worship siya. Ayun. Kaya bunga na evangelism! Bunga kami ng evangelism. Bunga ako ng evangelism. Bunga ako ng evangelism. Bunga ako ng evangelism. Bunga ako ng evangelism. Praise. Good morning, everyone. Yeah, welcome po sa ating second worship service. It's Church of God Imus, and we're happy na nandito po tayo ngayon muli to celebrate the goodness of our God, to worship together as His people, at maka-fellowship po natin ang bawat isa. Tayo po ay
halos Sunday lang nakikita. But most of the time, yung iba naman nakikita sa kanilang mga C2S group o yung kanilang mga C2S. Ayan. I-welcome niyo po ang bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, welcome. And God loves you. Ayan. Meron ba tayong mga first-timers? We've come for the first time. Ngayon lang sila nakadalo, na-invite natin, gisita natin. You just want to recognize them. Nandito po ba sila? Sa kanan, mayroon dito. Salamat po sa inyong pagdalo. Meron po ba dito? Sa kaliwa? Meron sa bandang likod. Yan, mamaya po ipag-pray din po kayo bago po, after the service, and to connect you to our church and to the ministries that you might be interested in. Ayan. So, thank you and God bless you po sa inyo pong pag-stay dito. Ayan. So, ngayon po kasi ay first Sunday of the month. June na po. Kalagitnaan na ng taon. 6 na buwan na lang, Pasko na uli. Pambira, ano. Ang bilis ng panahon, So, at every first Sunday of the month, tayo po ay nag-commemorate ng communion, the Lord's Supper. Ito po yung ibinili ng Panginoon na lagi nating gagawin so that we will never forget that God loves us so much. How much He loves us. How much He gave His life and sacrificed His own life, shed His own blood on that cross so that we would be saved, we would be redeemed, we would be cleansed from all our sins and unrighteousness, so that we would receive the new life and be empowered by the Holy Ghost. Ayan po ang package na binigay ng Panginoon sa atin. And so as we are preparing our hearts, sabi po kasi ni Paul, bago natin gawin ito, saliksikin ng ating puso. Baka may mga bagay na hadlang. Baka kumaliwa, kumanan at hindi na tayo diretso sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng compromise na nanghina at natukso sa kasalanan. At pansamantala tayo'y nawaglit na tayo pala'y mga anak ng Diyos. At siya pala'y nagbuwis ng buhay para maging anak tayo ng Diyos at dapat na ngayon natin panindigan. And so as our singers are singing, let us have a moment of searching our hearts. And let the Holy Spirit search our hearts. Kung ano ba ito na bagay na dapat mo nang ikumpisal, dapat mo nang isuko, makipag-ayos kay Lord sapagkat bukas ang kanyang mga kamay upang tayo'y kanyang yakapin at tanggapin at pagpalain, patawarin muli sa lahat ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. So as we listen to this song, let us have this searching of hearts as we sing this song. And all for love, Father gave. For only love could make a way. All for love, the heavens cried. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I ask. Oh, how many times have you heard me pray? Drawn you to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Oh, everything I need is you.
beginning, my forever. Oh, everything I need is you. Is you. Ihanda na po natin ang ating simbolo ng katawan ni Kristo, ang tinapay. Sabi ng awit, how many times have I broken your heart? Forgive us, Lord. We pray. Forgive us for all the mistakes. We become so weak, fell into the traps of the enemy. How many times we did not listen to the Holy Ghost? Oh, how many times that we just followed our flesh and emotions. And so fell into defeat. Panginoon, restore us once again, as you have said. For you have already paid all our sins. You have already redeemed us. And we claim the shed blood on that cross that cleanses us and purify us from all sins and unrighteousness. And today we believe and we declare we are your people, your children, and our hearts belongs to you. And by the power of the Holy Ghost, we will be living for you and give glory and honor to your name with thankfulness and gratitude in our hearts. Hawakan natin ang tinapay na ito. Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And after giving thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this whenever you eat it in remembrance of how much I love you." Sabay-sabay natin itong kainin. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po natin itong inumin. Thank you, God, that once again our hearts has been touched by you, has been restored, has been healed, has been renewed. Thank you, God, for your love that overwhelms us, that overflows in our hearts. Thank you, God, for your faithfulness. You always remind us how much you care about us and how much you love us. We just want you to know, Lord, we really appreciate you. And we wanted, Lord, that our lives will always bring glory and honor to your name through the help of the Holy Ghost.
In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Thank you. Ayan. Pag naalala ko kasi yung paano tayo minahal ng Panginoon, hindi mapigilan na mapaluha. Amen. Lalo na pagka hindi mo naman naranasan na tunay na mahalin ka ng mga taong dapat nagmamahal, di po ba? Pero ang Diyos, kailanman, hindi magbabago ng pagmamahal sa atin. Amen. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. So, saan na ba tayo? Good morning po uli at welcome po muli. At let me just give you first an updates po sa ating ginagawang fundraising campaign o ang ating pong Seeds of Blessings report. Magre-report po tayo. Ito po kasi ay nais nating lalo pang ipaunawa sapagkat hindi po ito sa ating sariling gawa. Nais ko pong iliwanag na ito'y sa kapamamagitan ng ating Panginoon kung paano niya tayo i-bless. Yan. Sa ngayon po ay salamat sa 40 tao na nag-pledge. In fact, 4 po dyan ay couples. And sa ngayon po, sa 4 na po, meron na po tayong 530,400 na pledge amount. Ibig sabihin, naniniwala tayo na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng extra blessing. Amen. Hindi po yan galing sa sweldo mo, hindi po yan galing sa kinikita mo regularly. Galing po yan kay Lord. Amen. Kaya pag dumating po, hindi po natin naangkinin. Amen. Umiyak. Natulo lahat, pati iuhok sa nalito. Ayan. So, at praise God, yung pong tinugunan ng Panginoon na naging masunuri naman sa Kanya ay nakapag-remit na po o nakolekta na po 194,000. Praise God. Palapakan man natin ang Panginoon. And so ito po ay ating ina-anunsyo at ina-update to encourage the remaining 360 members and workers of the church. Amen. Nawa po ay magkaisa tayo kasi pledge naman ito, hindi po ito sa iyo galing. Amen? Dito na rin po ma-exercise yung faith at dito na rin natin aabangan yung miracle on how God will provide. Amen? Hindi natin alam na, ito kasi kaya ako nasasabi, naranasan ko na po ito, na lagi po, ilang pledge na po ba nagawa natin, ilang na ba ang ipangako natin sa Diyos by believing in Him. Never po na nabigo o ako sa Panginoon. Lagi po niyang binibigay. At sobra-sobra pa, may bonus pa para naman sa kanyang anak na nangako. So, at siyempre po, ito po ay, again, we are encouraging one another and for us to really understand it's our God na siya po magpo-provide. So, minsan po, inaabot yung buwan na wala pa. Amen? Doon pumapasok yung pagsubok naman ng Panginoon sa atin na kung saan atin ding sinusubukan, sabi kasi ng Malakay 3, di ba? Nasubukan mo ako, ayan. So, may mga pagkakataon na wala. Ang pagsubok ay yung nagsasakripisyo ka na, okay, sige, pupunuan ko muna, Lord, ha? Utang mo sa akin to, Lord. Ayan, pupunuan ko muna. Hindi na muna ako mamamasyal dito, kakain doon, at kung ano mga bibilin ko, tutuparin ko muna to, Panginoon. Ayan. So, nangyayari po yan, even in the Old Testament, ay nakikita natin, ganun po ka-generous at ganun po laki ang pananampalataya ng mga patriarchs o mga naunang mananampalataya sa ating Panginoon. Ayan. So, and ito pong sumunod ay papakita po natin yung ilan po sa mga nagamit na, ayan.
Yan po yung tiles na pansin nyo, bitak-bitak na po. Salamat po na ayos. Ayan. Palapakan naman natin. Salamat sa mga nag-pledge at sa mga tinupad na po ng Panginoon ng kanilang pledges na paggawa. Hindi ka na madadapa. Ninenervyos na po ang ating facility head. Baka daw may madapa, siya pa daw ang makasuhan. Hindi ka na makakasuhan, brother boy. Okay ka na, ligtas ka na. Pati po yung mga gilid-gilid na umangat. Ayan. At yung sa panggilid. Ayan. At yung bandang unahan. Ayan. So, at yung buong passage po ay na tiles na po. At ito po naman, meron na po tayong nabili naman na upuan. Inaanunsyo po natin kasi galing na po ito, kinuha na po ito lahat sa Seeds of Blessing. At papaliwanag ko bakit sa Seeds of Blessing na po ito kinukuha mamaya. Pati po yung effects, yung pong, ito, effects po yan. Mas malinaw na dito Malabo na dito. Dati ito malabo, ito malinaw. Ngayon, napakalinaw na. Pati ho, jacket ko, kailangan ko daw palitan kasi kinakain daw ako ng screen. Baka hindi na ako makabalik. But anyway, so, may upuan na. Ang kulang na lang, yung magda-drums. Ayun. Ang kulang na lang yung magda-drums. Ayan. Kaya kung kayo po ay magaling mag-drums, pwede na ho kayo mag-volunteer. Okay? Kasi po yung mga worker natin, iilan lang naman po sila, napapagod din. May mga kailangan din puntahan, may kailangan din silang gampanan. And minsan nagkakasabay talaga at nahihirapan din po naman sila. Kaya naman, 400 po tayo. Baka naman meron dyan na may marunong din naman talaga o madaling turuan o interesado. Pwede naman po tayong sanayin. Sabi ko nga kanina, kung may magaling magpiano at saka magaling mag-bass guitar, naku, tamang-tama yung kombinasyon na yon. Talagang yun po ay napakaganda po ng tunog nun, kombinasyon para sa worship. Ayan. At ngayon nga po, eto na, yung nasa likod ko. Napakalinaw, basang-basa. Ayan. Yan po yung LED screen po natin na next project. Kasi now you see it, sana nandyan pa rin siya next week. Kasi po, demo lang po ito para sa atin po makita natin, ma-appreciate natin. At ito po kasi ay naihinga lang natin sa Panginoon in one of our pastoral meeting. Na kasi nga nakikita natin na mukhang ito na talaga yung mga mas effective at mas malinaw at mas magandang paraan na makapag-project tayo ng mensahe at malinaw maging ang mga awitin. Nabulong lang natin kay Lord, sana meron na rin tayong LED. Akalain mo ba naman nung nagpadala tayo ng estudyante sa Life, nakaiswela pa niya yung supplier ng LED. Kaya po ito ay nagkausap sila at na-arrange. Ayan, special arrangement po ito. Hindi po nila ito usually ginagawa. Kaya tayo po ay tila baga may pangungusap na ang Diyos sa atin na maniwala na talaga sa Kanya. Kasi pati ba naman yung taong ito na hindi mo naman kilala, bigla mong nakita, nakaiswela mo pa. Tapos ito pa yung kanyang negosyo. At binibigyan nga lang po ang presyo po accordingly sa ganitong size ay nasa 650,000 pesos. Ayan. So ito po yung isang bagay na sabi niya po baka daw ma-discount pa. Ayan. So 400 tayo. Kung i-divide pala natin sa bawat miyembro, 1,625 ang kontribusyon natin. Pambihira. So parang magaan, pagka versus 650,000 at saka 1,625, parang gumagaan pagka lahat ay nagtutulong-tulong. So kasi nga po, ito'y kukunin natin lahat na sa Seeds of Blessing. Ang goal po kasi ng Seeds of Blessing ay 2 million kasi po ang dami po tayong gustong bilhin. Bibili po tayo ng barko. Hindi po, joke lang. So sana nga ay land and building na. Ayan. But sa ngayon, ito lang muna. At kung 2 million pala, at sa 400 po, kasi po medyo nag-conservative lang tayo po kasi umaabot na po tayo ng more than 600 actually. So kinonservative lang muna natin sa 400. Ang magiging contribution pala, 5,000 per member. Ayan. So kung tutuusin, kung sama-sama pala, medyo mas magaan. Parang lumalabas 212 pesos lang per week ang mangyayari po kapag pinagtulungan po natin ito. So ito po kasi ay gusto natin na magamit para nang sa ganoon ay
mapaayos natin yung ating mga classroom naman ng pagkaganda-gandang lugar of learning, of discipleship, of teaching, of growth, of impartation. Parang dyan po sa Dasma, ganyan po sila. Ayan. So lahat po ng estudyante nila sa life, nagtitraining, mga workers, ang ganda. Kaya naman pala ang ganda doon, di po ba? Gusto nyo bang mangyari din po sa atin yon? Ayan, wala naman po imposible sa Diyos kung tayong lahat ay magtutulong kasi makikita ng Diyos kung nagkakaisa tayo, ibibigay po ng Diyos yan. Ayan, so and then, gusto rin natin ma-develop sana yung children's room. Yung anak mo, pag pumasok doon, hindi na uuwi. Gusto niya dito na tumira. Hindi naman po. Medyo, siyempre, iba pa rin yung tahanan. Pero gusto natin siyang pagandahin. Ayan. At gusto natin yung lugar ng mga pagmi-meeting, mga think-tanking, and mga plano, paghahanda. Ang mga leaders, workers, ang mga nagpaplano po at nagmi-meeting, may maganda naman silang lugar ng pag-uusap, pagmi-meeting. Hindi ho yung laging may mga nagbubukas ng pinto, may dadaan, may kukuha ng kape, may etc. So may exclusive na po silang lugar. At yun po ay pwede naman kung yun nga, sa 2 million na yun, ay iisa-isahin na po nating ayusin lahat ito. Kasi yung una pong ginawa natin, naluluma na, nasisira na po. At ito rin po ang isa sa mga gusto po natin na may pagpatuloy, yung dumami pa ang mapadala natin sa life, sa pagsasanay na maging lingkod ng Diyos, magaling na lingkod ng Diyos, anointed po siya, alam niya po yung sakripisyo, alam niya po yung kailangan na galing, alam niya po yung kailangan na katapatan sa Diyos. At yun nga po, nakapagpadala po tayo. Ito po yung particularly sa pagsasanay ng pag-awit, pagsamba, pagtugtog. In other words, package po ito ng tungkol sa worship, ASAP po yan. So nakadalo po kami dyan and mayroon po tayong mga gumraduate po dyan. Ang ating pong worship department head, si Joey, na ang tunay na pangalan ay Jowan. At si Melanie, na ang tunay na pangalan ay Melanie. Ayan po, andyan po yata sila. And we have Lian and Leonard na taga Lancaster naman po sila naka-assign. So gusto natin kasi na yung tabernacle worship, yung progressive worship ay talagang lapat na lapat. Kasi yun po talaga ang biblical na pagsamba sa Panginoon. At hindi po yan basta natututunan. Kailangan po talaga na makaniig at matutunang makaniig at ma-anoint at ma-filled ng Holy Spirit. Ito naman po, yung buong Pilipinas kasi ay nagpapadala po dyan sa Dasmariñas. Andyan po kasi yung room, yung training facilities. Andyan yung Bethel Hotel. So pinapadala po from all over the Philippines ang COG po kasi. Para sila'y sanayin at meron din po tayong life ambassadors at saka life movers. Yung pong nakapula, sila po yung life ambassadors. At yung naka-blue naman, sila po yung life movers. Yung naka-blue, papadala na po yun sa Mindanao at saka sa saan pa ba? Sa mga lugar na wala pang churches. But anyway, dito muna sila magsasanay. Amen. At siyempre po, sa ating mga endeavors na ito ay lagi pong kakailanganin ang ating pong suporta sa kanila. Natutuwa naman ako sa ating mga gumagraduate po sa life na ngayon ay marunong na sila mag-preach, marunong na po silang mag-ministers, ayan, alam na nila ang mga pamamalakad sa simbahan at nakikita natin unti-unti napapalitan na ang ating passage ng mga bago, mga bata, mga pang next generation na ng mga pastors. Napapansin niyo ba yon? At kami naman mga parang paano, ano man tawag doon? Parang kami yung nasa prime, yan, priming na, no? Ika nga, inililipat na natin lahat ng impartation sa ating mga next generation. Kasi po, ang mga next generation po natin, magagaling. Naku, nakita niyo ba yung mga batang malilikot na yan? Hindi pa tinuturuan ng sound system, marunong na magpatay ng speaker, di ba? Habang nagko-conduct ng seminar. But anyway, so lahat ito po ay paghahanda po natin dahil ang vision and mission po ay hindi po naman sa lifetime ko lang mangyayari. Ito ay mangyayari sa inyong lifetime at sa lifetime na po ng ating next generation. Hanggang dumating na po ang ating Panginoon. Amen. Yun nga lang po, salamat sa Diyos kasi ang pagpapadala po dito,
minimum of 24,000 per head po yon. Uwian po yon, pero pagka doon po sila titira, 34,000 po per head. Nagpadala po tayo ng 5. So 34,000 times 5, mga 150,000 plus, di ba? So imagine, ganun po yung gagastusin. Wala naman tayong panggastos. Gusto lang natin, Lord, sana maging maayos sa mga leaders, sa mga workers, talagang maging well-trained, well-equipped, anointed, talagang totoong puso para sa Panginoon. Praise the Lord, alam niyo ba yung 5 na yun, mayroon pong nag-sponsor mula po sa programa po ng National Office. Yung po, inilibre po yung 5 natin. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. Yung ASAP po, I think 50% po ang nasagot po doon or less. Pero salamat din kasi they are willing, nag-leave po sila ng trabaho at willing at nagbayad po sila ng parte nila. At salamat po sa kanilang dedication and commitment para po ang gawain ay magtuloy-tuloy kasi ito na lamang talaga ang gawain at kaharian na mananatili pagdating ng panahon. Ayan. So kaya hindi sayang ang lahat. And of course, we are dreaming and visioning and declaring that our ministries is going to expand. Magkakaroon tayo ng first, second, third, fourth, hanggang 8 services siguro. Pero lang, pag sinasabi mo yon, kailangan mo din ng maraming workers. Amen. Kailangan mo magagaling, hindi yung basta worker lang. Kailangan talagang ang puso nila ay nakasuko at talagang nagmamahal at talagang puspos ng banal na espiritu. And it takes some kind of, this kind of training and equipping for that to happen. Kaya po ito'y gusto nating ituloy-tuloy na kung pwede lang lahat kayong 400 mapadala doon. Amen? Pero yun na lang muna daw mga kabataan, sabi nila. Ayan, ang unahin. Okay. So may nakalusot pong hindi kabataan, pero sila po ay nasa Lancaster na po sila ngayon. Okay. Bakit po ba natin to ginagawa? Bakit tayo may SOV? Ayan, medyo mahaba paliwanag natin. Kasi nga po, just for us to give an idea, a picture, average po ito from January to May. Ito po yung average po natin of how we receive and how we spend our tithes and offerings. And since these are all general and percentage, pagka-tither ka, pwede kang magpunta sa office, open book policy, lahat ng tither, pwede mong silipin, pwede mong alamin, pwede mong imbestigahan, saan nyo po ba ginagastos ang pera. Ayan. Amen. So tayo po ay bukas, hindi po tayo takot para sa mga ganon, di ba? Parang may hugot no? Ayan. Wala akong haharang sa inyo dito. Ayan. Okay, so mapapansin ninyo, yung light blue na to, kalahati, yan po kasi ay upa, dito po, at saka doon sa Lancaster. Okay? At makikita natin yung electricity ay namamayagpag din, 10%. So let's just, an average of about 500 to 600 po kasi lang tayo. Pag pinagpala ng lubos, umaabot po minsan. Minsan lang po nangyari yung 900, pero yun nga po, kakainin din po because of the low average niya. At andito po rin ang ating mga love offering for the pastors and the full-time workers, 16%. Meron po kasi tayong loan for LNC and that is 13%. And other loans, yung mga equipment na nabili na po nung una pa. Utilities, 2%. Warda, can you imagine that? 2% na lang ang naamot sa kanya. Kaya salamat sa mga Warda heads, sa inyong abono, sa inyong sakripisyo, sa inyong pagod, kahit walang budget, humahayo kayo, nagpapagal, at Diyos na po ang magpala po sa inyong lahat. Alam nyo kung sino kayo. Amen. And of course, we have some supplies. So, kaya naman sa pie na ito, kitang-kita agad, sana Lord, bigyan mo naman kami ng building. Ayan. Malaking building, ayan. Malaking parking, ayan. At nang sa ganon, whatever expense, doon na po lamang mapunta sa lupa. Ayan. So, pag-pray po natin yan, at least maintindihan lang natin. So, the details of this, pwede nyo pong puntahan sa office, i-entertainin po kayo ng ating mga galing at mga makadiyos na mga lingkod ng Diyos diyan po sa ating opisina. Okay, sabi po sa Jeremiah 32:27, ano pong sabi rito? Nothing, I am the Lord, sabi rito, the God of all mankind. Is anything too hard for me?
Meron daw po bang mahirap sa ating Diyos? Siguro nang lalaki ng, ang laki ng mata. Kaya pala may seeds of blessing kasi hindi kinakaya ng ating pong regular offering. Kaya po tayo nagsiseeds of blessing para po naman yung pangailangan naman ay masustain pa at lumago pa tayo lalo. Ayan. So sabi dito, meron po bang mahirap? Ayan. Sa ating Panginoon. At kaya naman ang title natin sa araw na ito ay Enabler. Sapagkat walang mahirap sa Kanya who enables us to be able to do all these things for His glory and honor. Mag-pray po muna tayo, Lord, that today, visit us once again. Fill this place, Holy Spirit, with your holy presence. Touch our hearts. Speak to our minds, into our hearts, into our soul, into our spirit. Minister to each and every one of your people. Encourage us, strengthen us. Increase our faith. And bless and favor your people today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Bago tayo tumungo sa ating mga puntos, tingnan muna natin ng paano ba, how God enabled the patriarch and kings. Patriarch, sila Abraham, mga haligi ng pananampalataya in the Old Testament times. At yung mga naging hari na kung saan ang Diyos po ang namili na magiging hari. Unahin natin si Abraham. Si Abraham, sa Genesis 12, siguro familiar na po tayo rito, ang sabi ng Diyos kay Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. So you are here in Cavite. You have been sent by the Lord and to live here in Cavite for a purpose. Ako po'y nagulat na lahat ng kapatid ko ay biglang sa Cavite lahat tumira. For some reason, I don't know, but the first na tinirhan ko po kasi ay sa Bahayang Pag-asa before I was moved to different places po dito sa Imus and after my mga missionary stint po during that time. And so, ang Diyos po pala ay narito ka for a certain purpose. Amen. And sabi po ng verse 2, I will make you. Pansinin niyo po. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great. And not only that, you will be a blessing. Wow. Sabi mo sa katabi mo, parang masarap i-declare ito, you will be a blessing. Sabi mo sa katabi mo, you will be a blessing. Ayan. Amen, ha? Kaya pag binbless ka ni Lord, wag mong itago, ha? Share mo yon. And ang sabi rito, I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Alam niyo, tayo po kasi, ang sabi sa New Testament, we are now became children of Abraham because we received Christ as our Lord and Savior, na idugtong po tayo sa linya po ni Abraham. So, ibig sabihin, itong sinasabi ng Lord na ito kay Abraham ay pati sa kanyang mga saling lahi at sa lahat ng mga magiging children of Abraham ay pwedeng mangyari ito sa kanyang pagkatao, sa kanyang buhay, sa kanyang pagkakatawag bilang isang Kristiyano. Amen. So, kaya sabi mo ulit sa katabi mo, you are blessed. Ayan. Okay. At ang liwanag ng paliwanag dito o sinabi ng Diyos, yung lahat ng nag-bless sa'yo, i-bless ko din. Amen. Kaya okay lang i-bless, magbigay ka kung ano man ang prompting ng Holy Spirit, kasi i-bless ka rin pala. At ang sabi rito, susumpain ko ang mga taong susumpa sa'yo, magmamaliit sa'yo, magwawalangya sa'yo, magsasamantala sa'yo, mananakit sa'yo, mga taong kukulamin ka, o ikaw ay ang gagawa ng masama. Ang sabi rito ng Panginoon, lahat ng gagawin na yan laban sa'yo, babalik sa kalaban mo, babalik sa mga taong yan, siksik, liglig, nag-uumapaw. Naunawaan po ba natin yon? You are protected, you are children of Abraham, and you are privileged, and you have this covering and blessing
Lahat ng mananakit sa'yo, lahat na magsasamantala sa'yo, lahat ng taong sa'yo ay tutuligsa o mang-aapi, kapatid, dadamputin yun sa kangkungan. Yun po yung idiom lang po natin, expressions. Ibig sabihin, naku, kawawa ang kababagsak. Pag hindi mo pinag-pray yung kawawa ang uuwian nun. Sapagkat inapi niya, sinamang kinagsamantalahan niya, kinawawa niya, minaliit niya ang anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Ayan, praise. At ikaw ay pinagpala. Sabi mo, ikaw ay pinagpala. Amen. No, tapos na po tayo. Pwede na po tayong umuwi. Okay. Si Abraham pa lang po yun. Puntahan naman natin si Moses. Si Moses kasi, kinausap ng Diyos. Sabi ng Lord sa kanya, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Sabi niya, I have heard them crying because of these slave drivers, sabi niya. And sabi pa niya, I am concerned about their suffering. Kapatid, nakikita ng Diyos kung ikaw ay may misery, nadidinig ng Diyos ang iyong hikbi, ang iyong iyak, ang iyong panaghoy. Alam ng Diyos kung ikaw ay nasa suffering. And God is telling us, and was revealed through Moses, that He cares about you. He cares about your feelings. He cares about your emotions. He cares about your person. He cares about your whole being. And sabi rito, I have come down, napababa ako. Ayan, parang gano'n sa Tagalog. To rescue and bring them up out into a good, spacious land flowing with milk and honey. Ako'y napababa dahil nadinig ko yung panaghoy, dahil inaapi sila, dahil sobra silang sinaktan. Hindi ako makapapayag ng ganon. Kaya ako'y bumaba upang sila'y alisin doon at dalhin ko sila sa land of blessed land flowing with milk and honey. Yun po ang gagawin ng Diyos sa ating lahat. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya dito, so now, verse 10, go. I am sending you to Pharaoh. Wow. Parang pag kinambyo ko to sa atin, parang ang mangyayari, tayo po yung pinapag-go. Because a lot of people are out there are lost. They are sick. They are oppressed. They are hurting. They are losing some hope. At tayo po, nasa atin ang salita, nasa atin ang pananampalataya, nasa atin ang pangako, nasa atin ang kaligtasan, nasa atin ang buhay na walang hanggan, nasa atin ang mabuting balita. Para bang sinasabi ng Diyos, puntahan mo yan, sabihan mo siya na mahal ko siya, sabihan mo siya na walang imposible sa Diyos, kaya kitang pagalingin, kaya kitang ahunin, kaya kitang gawing buo, kaya kitang bigyan ng magandang kinabukasan. Inuutos ito at sinabihan ng Diyos si Moses. At you don't have to go out. Baka sa loob lang sa atin, meron pong may mga hurting po. In pain. Kaya ingat-ingat sa pagbati. Baka magkamali ka ng bati. Alam mo yung mga bating mali, Brother Kurt, no? Buhay ka pa pala. Ang bihira naman. Ngayon lang ako umatin ng church. Tapos ang bati, buhay ka pa pala. Wow naman. Sobra naman yun, mapanglait naman sobra. Anong sagot ni Moses? Ako? Lord, ako. Parang sagot lang natin yun, di ba? Lord, ako. Hindi ako marunong ng Bible. Hindi ako marunong mag-evangelize. Wala pa akong alam sa counseling. Ako ba talaga, Lord? Ayan, napadaan lang naman ako dito. Hindi naman ako talaga a-attend. Ba't ba ako ngayon pa napa-attend? Di ba? Sabi ng Lord, I will be with you. Sapat na po yun. Sapat na yung 5 salita na yun, I will be with you. Sana po, kung ano man ang nais ipagawa ng Diyos sa atin, hawakan natin at maisapuso natin yung kanyang pangako
I will be with you. Kung habulin ka man ng aso, I will be with you. Sasamahan kita sa ABC. Alam mo yun? At ililibre na kita, anak, doon kung naagad ka man ng aso. Ba't mga aso sa Pilipinas? Panay rabies kasi, ano? And then sabi ng Lord sa kanya, huwag kang matakot, stand firm. You will see the deliverance. The Lord will bring. So kung ako'y hahayo, ako'y susunod, I will minister, I will share the gospel, and I will share the healing and the power and the hope. You're gonna see deliverance. People will be delivered. People will be healed. People will be set free. People will receive forgiveness. People will receive their new life. People will receive the empowerment. Yan po, you will see the deliverance if you will obey. At ang sabi pa niya, itong mga Egyptian na to na nakikita mo ngayon kasi hinahabol na sila, alam mo yung patawid na sila ng dagat or nasa pampang na sila ng dagat, na kupot na sila eh. Cornered na sila. Verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. If you felt so cornered, you don't know where to go anymore, as if everything is already dead end for you. God said, I will fight for you. You only need to be still and see God, how He's gonna make a way for you. How He's gonna perform a miracle for you. Kapag wala ka nang pupuntahan, dead end na ito, kapatid, bubuksan ng Diyos ang pintuan, bubuksan ng Diyos ang highway, bubuksan ng Diyos ang daan, bibigyan ka niya ng paraan upang ikay makapagpatuloy na mapuntahan mo ang plano at kalooban ng Diyos sa iyong buhay na ang sabi nga, para pagpalain ka, para palakasin ka, para may kasiyahan ka sa iyong buhay, para makapagbigay ka ng luwalhati at karangalan sa ating Panginoon. Amen. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Sana nga, kapag tayo ay nako-corner ng problema, that we will be able to remember the words that He is our enabler. Be still. Huwag kung ano-anong sinasabi mo, mamamatay na tayo. Ito na nga ba sinasabi ko? Ikaw kasi, mali-mali mga payo mo sa akin, etc., etc., di po ba? Kasi naman, ganon. Kasi naman, ganyan. Akala ko kasi ganon. Ang bihira, ito ngayon tayo, na-scam tayo, nabudol tayo. Paano na ngayon ang buhay natin? Ang sabi ng Lord, be still. And know that the Lord will fight for you. See that the Lord will fight for you, kapatid. Medyo pagdating doon, nandyan na yung mga maniningil, nandyan na yung mamumutol, nandyan na yung mga taong nananakit sa iyo. Parang ang hirap maging be still, ano? Subukan mo lang. Subukan mo lang. Because God is your enabler. So kaya si Moses, wala na siyang choice. Wala na kaming pupuntahan. Dagat na to. Moses stretched out his hand. And all the night, the Lord drove the sea. All the night, the whole night. Turned it into dry land. Waters were divided. Israelites went through the sea on dry ground. Wall of water on the left. Ito yung right and left. Paano nangyari yun? Dagat. Bumuka. Tapos nung dumaan, walang basa, tuyo, may alikabok, pambihira talaga. God is our enabler. He will make a way for you. Amen. Hallelujah. So, and next verse po, ang sabi po dito, si Joshua naman, tignan natin si Joshua kasi ito yung ilan lamang sa halimbawa na how God enabled men. How God enabled His people. Sabi ni Lord kay Joshua, kasi naduduwag eh, ang dami niya kasing papastoran pala, ang dami niya palang aalagaan, about 3.4 million people, aalagaan niya, no? Kasama pa may mga bata pa hindi nabilang. Sabi rito, I will give you every place where you set your foot. Kung mananampalataya ka, Joshua, lahat ng aapakan mo ibibigay ko sa iyo.
And sabi niya, no one will be able to stand against you. Wala sa iyong makakatalo. Okay? All the days of your life, pinangakuan na siya ng Diyos ng ganon. Kung ako, as I was with Moses, that is now the bottom line. It will happen because just like Moses, God is with him. And as we read this, ito'y para din sa atin, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Kaya be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore and their ancestors to give them. Huwag kang matakot na humayo. Malapit na ang June 12, malapit na ang mga hayo-hayo, malapit na may mga kailangan ng EC2S group. Marami po tayong mga newcomers, hindi malaman kung sinong i-assign ng mga C2S leaders, hindi malaman kung sinong C2S group ang mag-handle. You know, we need a lot of people na makommit po tayo sapagkat ang sabi rito, maging matapang ka lang, maging malakas ka lang, maging courageous ka lang, and yung pinangako ko, gagawin ko. At ang sa verse 7, sabi dito, ulit na naman, ang ulit-ulit talaga. Kasi sobrang natatakot na si Joshua eh. Ang laki ng sapatos na iniwan sa kanya ni Moses eh. Ang laking responsibilidad, pambihira. Lord, hihimatayin ako dito, maatake ako sa puso. Ang daming tao nito, pambihira. Sa akin mo lahat ipinagtiwala ang buhay nila. Di ba, Brother Kurt, ano? Sabi niya rito, be careful to obey all the law. Ito po yung mahigpit na bilin. Huwag kang pupunta sa kaliwa o sa kanan para maging successful ka wherever you go. So, diniin po niya ito at namatay. Yan, okay na uli. And then sabi niya, keep this book of the law always. Alam naman ninyo yung book of the law sa atin is the Bible. Meditate on it day and night that you may be careful to do everything written in it. Then, ano mangyayari? Prosperous and successful. Ganawa po ni Joshua yan. Kaya nung sumunod na kabanata, chapter 10 na po, eto na po, nahaharap na po sila sa gera. Nasa Mount Gilgal na po sila. And verse 8, ang sabi dito ng Panginoon, do not be afraid. Ulit na naman, ano? Siguro, alam ng Diyos, takot lagi si Joshua, ano? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang matakot. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos, hindi ka niya iiwan na pababayaan. Amen. Huwag ka na matakot. Kasi pag ninenervous tayo, tumataas ang dugo, di ba? Tumataas ang high blood, sabi ng iba. Sabi rito, I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you. Ulit-ulit ang Lord. Magpakalakas ka, magpakatapang ka. Alam mo yung magpakatapang, hindi naman talaga matapang. Parang mga nanay lang, di ba? Hindi naman talaga matapang ang mga nanay. Nagtatapang-tapangan lang. Ayaw nilang maramdaman ng anak nila na pabigat ka na anak eh. Ayaw nilang maramdaman ng anak nila na ako'y nanghihina na rin. Ayaw nilang maramdaman ng anak nila na ako'y namumroblema din. Ako'y para bang hindi ko na alam kung kaya pa kitang buhayin o dalhin. Pero ayaw mong ipadama sa iyong anak. Ipinapakita mo sa anak, malakas ako, kaya ko yan anak, laban lang anak. Pero sa totoo lang, ang dibdib mo ay parang bibigay na. Tama mga nanay? Ganito po ang sinasabi ng Diyos kay Joshua. Magpakatapang ka kasi hindi kita iiwan o pababayaan. Tumayo ka, magpakatapang ka. Kaya naman sa verse 12, dito po maigitan natin, kinausap ng Diyos o kinausap ni Joshua ang araw at ang buwan. Hindi ho siya nababaliw. Ayan po ang record, ang account. Sun, stand still. And you, ikaw, buwan. Parang ganon. Tumigil ka. Yung pagtigil, hindi pwede kasi huminto ang araw, umiikot pa rin ang buwan. Hindi pwede. Magigiba ang ating tawag dito. Magkakaroon tayo ng catastrophic conflict events, di ba? So kaya kailangan sabay silang hihinto. Ayan. So, nasubukan mo na ba yan makipag-usap sa araw dahil mainit? O dahil hindi pwedeng gabihin at madiligaw ka na pag gabi na. So, pwede ba tigil mo na araw at buwan? Huwag mo lang kakalimutan ng buwan. Kasi baka yung buwan, umiikot magbanggaan yung dalawa. So, ito po ay kakaiba, no? Nabasa niyo ba yan?
Ito ay sobrang supernatural. Parang hindi na to totoo, pambihira. Pero meron po kasing nangyari sa Apollos, if you remember, nung pag-enter nila sa isang atmosphere, bigla silang sumabog. Because the computation was wrong. And they found out there was this, one of the NASA staff grew up from a Sunday school. Remember this account in the Bible, na may isang araw na nawala. Kaya kinumpit uli nila at na-compute nila, binugtong nila yung nawalang araw at nung sinubukan uli nila, pasok na sa atmosphere, hindi na po sumabog kasi tama na ang computation. So ibig sabihin, hindi po ito kwentong barbero lang, mga kapatid. And sabi po rito, daso, yun nga, tumigil nga, pambihira. Tumigil pati buwan, pambihira. At napaghiganti nila ang kanilang bansa laban sa kaaway. Nakasulat ito sa Book of Jezar. Ang sulat, nakasulat, the sun is stopped in the middle of the sky. Wow! Kasi pag lumubog na, talo na sila eh. Madilim na eh. Kaya na silang talunin ng kaaway. Kaya hindi pwedeng lumubog ang araw. And a full day, sabi rito. At sabi sa verse 14, there has never been a day like it before or since. A day when the Lord listened. Hello? A day when the Lord listened to a human being. Wow. Nakikinig po daw ang Diyos sa tao. Lalo na kung ang nakasalalay dito ay reputasyon mo. Lalo na kung ang nakasalalay dito ay kinabukasan ng pamilya mo. Lalo na kung ang nakasalalay dito ay kaligtasan na ng ating iglesia, kaligtasan na ng iyong mga mahal sa buhay. Ang Diyos po ay may gagawin. Makikinig siya. Amen. Ayan po ang liwanag. I-meditate po natin and I know God is going to reveal to you some more about how He will enable us to overcome, to become victorious, and become strong in the middle of all this chaos na nangyayari sa buhay po natin at anumang mga pagsubok na inadaanan. Ang sabi dito, surely the Lord was fighting for you. Binago ko lang yung Israel. God is fighting for you. Hindi mo lang alam, baka matagal nang wasak ang buhay mo, pero He fought for your sake. Hindi mo lang alam how many times God has covered you, defended you, what's over your life. Hindi mo alam, baka wasak ka na talaga ngayon, sira na talaga ang buhay mo, baka wala ka na talaga ngayon, baka napahama ka na. Pero how many times God intervened, hindi mo lang alam. Ang liwanag, He is fighting for His people, He is fighting for His children because He loves us. He is watching over us. He hears your cry. And alam niya yung suffering, alam niya yung anumang mystery na nangyayari sa atin as when He called Moses because He is very much concerned about us. Ito pang isa, si Solomon. Ito si David pala muna. Si David kasi inanoint ng God para maging hari. Kaya lang natukso. After all the victories and success of all his mga feats niya sa war, namahinga, namasyal sa tuktok ng palasyo, may nakitang babaeng pagkaganda-ganda naman kasi. Natukso. Ang masama, pinapatay niya yung asawa para mapasakan niya na. Talagang galit ang Diyos sa kanya. And yet sa Book of Acts, makikita natin, David was still called to be a man after God's own heart. Kasi si David, repentant po siya. He acknowledges his sin. And when Israel was put into sure na fatality or kamatayan or destruction ng Israel, kasi po nagbilang siya pinabilang niya ilan lahat ng kanyang sundalo. Nagalit ang Diyos sa kanya. Bakit binibilang ang sundalo? Ang Diyos ang magtatanggol sa kanya, hindi naman ang lakas ng sundalo. Kaya nagpadala siya ng angel of death, of destruction. At nung nagpakumbaba na lamang si David, sabi niya, Lord, ako naman po ang nagkamali. Ako naman po ang nagpabilang. Huwag mo na pong idama yung mga tao. Ako na lang ang parusahan mo. Ganun po si David, kapag nakita niyang mali ang nagawa niya, ganun po siya ka-humble. Ganun po siya umaamin, ganun po siya handang tumanggap ng anumang parusa para lamang ma-justify o mabigyan ng justice yung ginawa po na ito.
And that's why God said He is a man after my own heart. And dito po makikita natin, sabi nito, I anointed you king over Israel. Ayan. And delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house, pambihira. I gave you all Israel and Judah. And if all this hindi pa sapat, naliliitan ka pa, bibigyan pa kita, sabihin mo lang, dadagdagan ko pa. Grabe naman ang Lord makipag-uusap sa tao. Amen. Bakit po gano'n ang naging usapan nila? Anak, ginawa kitang hari para pangunahan ng Israel. Para dalhin sila sa kabutihan at sa katwiran at sa kabanalan. Bakit gumanyan ka? Kulang pa ba ang ibinigay? Parang may ganun, di ba sa atin, Ang dami ko nang binigay na tulong sa iyo. Ang dami ko nang binigay sa iyo ng mga ayuda. Ang dami ko nang kabutihan na pinakita sa iyo. Bakit gumanyan ka pa? Kulang pa ba yung binibigay ko sa iyo? Parang may pagkaganon ng usapan na ito, no? Pero alam natin si David, nagpakumbaba, nagsisi. Pero pinakita dito, as you see in the picture, David and Goliath, paano niyang pinatay ang higante, pinugutan pa ng ulo. Because God enabled him. Pero may paalaala lang po ang Panginoon sa atin. Huwag kang makakalimot na kung anong meron ka sa Diyos galing, ingatan mo at gamitin lamang sa kabutihan at kabanalan. Amen. So, and then sumunod po si Solomon na. Ayan. Ito po ay si Solomon at kinausap siya ng Diyos sa dream. And God asked and said, ask, sabi niya kay Solomon, ask for whatever you want me to give you. Wow. Nasubukan mo na bang ma-encounter ang Diyos at tinanong ka ba ng Diyos? Ask. Whatever you want, I will give it to you. Nasubukan na ba ninyo yun? Sabi ko, Lord, gusto ko sanang managinip din ng ganyan at pag tinanong mo ko, ask whatever you want. Lord, bigyan mo kami ng malaking lupa, malaking building, maraming leaders, maraming support, maraming mga ngaral, maraming evangelists at masakop na po namin ang buong Pilipinas para ang Pilipinas maligtas na at nang sa ganun ay mapagpala ang Pilipinas. Kung pwede lang sanang ganun. Ano po? Pero ito po si Solomon, sabi niya, ito lang hiningi niya. Sabi niya, give your servant a discerning heart to govern your people, to distinguish between right and wrong. Wow! Hindi siya naghangad ng pangsarili niyang kayamanan, ng pangsarili niyang interest, kundi ang hinangad niya ay para mapangunahan niya, mapangalagaan niya, mag-govern niya ang mga Israel, ika nga. Para sa kanilang kabutihan, hindi po para sa pansarili niya. Kaya naman sabi ng Diyos sa kanya, tuwaan Diyos sa kanya, is, I will do, sabi niya, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart. At wala na magiging katulad mo pa sa talino at galing. Pero sa verse 13, sabi ng Diyos, moreover, I will give you what you have not asked for. Alam din ng Diyos na kailangan niya ng wealth, kailangan niya ng honor. Ano po? Alam din ng Diyos ang pangailangan mo. Alam niya na ikaw ay mapagpala din naman. Amen. Hindi yung Lord, sige po, handa akong magsakripisyo, handa na po akong mamatay, gamitin mo po ako, magpapastor po ako, maglilingkod po ako, kahit na po wala na kaming kainin. Alam naman ng Diyos kung ano talagang pangailangan. At siya po ay concerned, dito po again pinakita ng Diyos, concerned siya at ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo pati kayamanan at karangalan. Ang hirap kasi ng panay mayaman lang, wala namang karangalan. Alam niyo ba yun? Nakadinig na ba kayo ng ganon? Lagi po, pastor, may FB, may TV. May kayamanang walang karangalan. At wala ka nang magiging ka-equal, wala nang magiging katulad mo, walang makakapantay sa'yo. Wow. Tapos may binilin lang ang Diyos sa kanya. If you walk in obedience, keep my decrees, I will give you a long life. So ang Diyos po natin ay alam niya ang pangailangan natin and ito naman yung sinasabi ng Diyos ngayon sa New Testament sa ating lahat na ito. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Pinapaalam ng Diyos na kaya niya ang lahat. Walang mahirap,
para sa ating Diyos na hindi mo masusukat at lahat ng higit pa sa kaya mong ihingin at i-imagine, kayang ibigay ng Diyos sa atin according to His power that is at work within us. So yung pala i-activate mo lang, there is already this power na ibinigay ng Diyos sa atin. Nandito na pala yung Espiritu na kung saan ibinigay sa atin, and all for the glory of His church and Jesus Christ throughout all generation. At lahat po ito ay nais gawin ng Diyos for His glory and for His Son, Jesus Christ, and through all generations. So kaya naman, ang enabler, ang ibig sabihin nito ay that He is the divine source of strength, wisdom, and opportunity, empowering us to do things we cannot achieve on our own. And it shifts the focus from our own human limitations to God's limitless power of working within us to fulfill our life's purpose. Hindi ikaw yan. Diyos ang gagawa ng mga imposible, mga makapangyarihan na mga bagay para sa iyo to fulfill His purpose in your life. All you have to do and need to do is to just walk in it, walk through it. Lakaran mo ang sinabi ng Diyos para sa iyo. Kaya sa atin po, huling punto na po ito, 3 punto na lang, yung God, our enabler, through strength and endurance, and through divine grace, and through the Holy Spirit. Unahin lang natin itong through strength and endurance, na kung saan, ang ibig sabihin nito, God stepping into human weakness to provide physical, mental, and emotional power. Nang hihimasok na ang Diyos kung saan ka mahina, upang bigyan ka ng kalakasan, upang bigyan ka ng katalinuhan, upang patibayin ka emotionally. Hello? Siyempre, sa panahon na to, madami po talaga ang may mental sickness. In fact, sa Imus, nag-announce po ang ating pamahalaan ng marami pang pastor. Kasi ang dami daw mga tumatawag na mayroong mental illness. They need someone to talk to. They are hurting, they are in pain, they are confused, they are afraid. And so, maraming pastor po ang pinatawag para maging counselor po. And dito, pinapakita na God will enable you kahit na nasa kalagitnaan ka ng ganitong hirap ng buhay, you are struggling. Ang sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Pakibasa nga po natin ito, ulitin natin. Philippians 4:13, I can do. Amen. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang struggle mo, ano man ang pagsubok mo, ang sabi po rito, dahil nag-step in na ang Diyos sa buhay mo, nasa iyo na ang kapangyarihang available sa iyo ngayon, ang sabi niya, you can do all things through Christ. Pangalawa, Isaiah 40, verse 29, ang sabi po dito, He gives power to the faint, and to him who has no might, He increases His strength. Ikaw na walang kapangyarihan at kalakasan, ikaw na nanghihina na, palalakasin kita. Sa Habakkuk 3:19, ang sabi niya, The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Ang Diyos po ang nag-enable sa atin to be able to stand, to be able na makaya nating harapin ang anumang bagyo, anumang pagsubok, anumang hirap ng buhay na ito. Ang sabi nga ni Habakkuk, the sovereign Lord is my strength. The sovereign Lord is our strength. Amen. At gagawin ng Diyos na ang paamoy panatag, ang paamoy permi, ika nga, or set like a deer, at kaya mong daanan. Mararamdaman mo pero hindi ka tutumba. Amen? Yan. And sumunod,
through divine grace. Ibig sabihin, is depicted as an overwhelming supply of divine favor. Wow naman. Sang ka pa. Overwhelming supply. Walang katapusan na favor that makes believers fully adequate for any assignment. The only reason why we are here today, the only reason why we can still stand and we can still live and we can still move on and we can still work and still serve the Lord, it is because ang Diyos natin ay nagbigay ng walang katapusang supply ng favor sa ating lahat. Amen. Alam niya, mahina tayo. Any assignment given to us, huwag kang matakot sapagkat may divine favor ka na makakaya mo ito. Sabi nga sa 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. And sabi sa 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you have an abundance for every good deed. Wow. And then number 3, last point na po. Focus on the Holy Spirit, the primary agent of God's power, allowing believers to manifest spiritual gifts and bold execution. Yung may tapang, yan. Yung may lakas, hindi yung parang mamamatay na. Hindi yung parang gumagapang na lang. Hindi, with bold execution. Tingnan natin nangyari kay Bezalel. Sabi po rito sa Old Testament, he has filled with the Spirit of God. With what? Skill, ability, knowledge. Both of them, Oholiab, the ability to teach others. Hindi ang galing mo. Hindi ang talino mo. Hindi ang skill mo. Kung ano man ang papagawa ng Diyos sa iyo, bibigyan ka niya ng kakayanan na magawa mo yung pinapagawa ng Diyos. Hindi ikaw yon, kundi sa pamamagitan ng Diyos. And ito po ay sinishare ko po ito sa anointing po pagka may CLDP. So sabi dito, the Spirit of the Lord came upon him, Othniel, and he judged Israel. The Spirit clothed Gideon with himself, and Gideon defended Israel. Ano pa po? Makikita natin ang galaw ng Holy Spirit. The Spirit moved Samson to act of supernormal. Grabe. Kaya niyang buhatin yung isang buong kotse nang walang kahirap-hirap. And because it is not him, it is not his muscle, it is not his own human strength, but it is the supernormal strength comes from the Lord. The Spirit of the Lord came upon Jephthah and delivered Israel foes into his hand. Yung isang taong ito, kaya niyang iligtas ang buong sambayanan ng Israel. Isang tao lang, pambihira naman. And after these judges, the prophet Samuel guided them, the entire nation of a lifetime, for a lifetime. And many holy men of God spoke, moved by the Holy Ghost. Si Prophet Micah, ang sabi niya, I testify, I am full by the power of the Holy Ghost. So mga kapatid, wag na po natin pagdudahan pa. You can do all things through the Lord Jesus Christ. You will overcome, you will be healed, you will be an overcomer, you will be victorious, you will be successful, you are blessed. God's favor is upon you. Our God is our enabler through the promised Holy Spirit, the Spirit of wisdom, knowledge, creative empowering, healing, the Spirit of strength, confidence, and virtue. At again sa ating verse, now, to Him who is able to do immeasurably more than all we seek or imagine, according to His power, at work within us. Kapatid, tumayo po tayong lahat. Wow, panaywaw na lang masasabi ko rito. Ba't kaya tayo ay naapektuhan pa rin ng kahinaan natin na mga nangyayari sa ating kapaligiran? Because sometimes we forget who we are. That we belong to God. That He is our Redeemer, our provider, our protector. That He loves us so much. That He cares about us. Hindi ka niya hahayaan na lapain ng mundong ito. He will make a way for you.
He will strengthen you. He will intervene on your behalf. He will make you successful, prosperous, and mighty in the land. Tumawid po tayo sa Panginoon. I receive your power. I receive Hawitin po natin ng may pananalangin. Tanggapin natin ang kapangyarihang ito na nais ng Diyos na gamitin mo for your own good. no turning back, no turning back. I receive your power. I receive your presence. I receive your spirit. There's no turning back. There's no turning back. I receive your power. I receive your presence. I receive your spirit. There's no turning back. There's no turning back. I receive your power. I receive your presence. Salamat, Panginoon. I receive your spirit. There's no turning back. Hallelujah. There's no turning back. Brothers and sisters, there's no need to turn back anymore. You have the power. God has given it to you. The Spirit of God is upon you right now to be able to face whatever circumstances, whatever challenges, anuman ang haharapin natin sa buhay na ito. You will overcome. You will be victorious because God's divine favor is upon you. Nakita natin ang account sa Bible, how the Lord intervened, how the Lord enabled men to be able to fulfill the plans of God in their lives. And He will do the same sa ating buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. At narito po kami muli, O Diyos, sinusuko na po namin sa iyo ang lahat ng anumang inaala-ala namin, anumang mga bagay na ginawa sa amin ng kaaway, na kami sinaktan, na kami nanghina, na kami ay nalito, na kami ay naduwag, o kami ay nagduda, Panginoon, sinusuko na po namin ito sa lahat sa iyo. At hinihiling namin ang bagong kapuspusan ng iyong Espiritu, ang bagong lakas, bagong pananampalataya, at tinatanggap namin ang pabor mo, tinatanggap namin ang blessing mo, tinatanggap namin ang iyong kalakasan, Panginoon, ang iyong bagong anointing sa buhay namin. Yes, Lord, we will overcome. Yes, Lord, we are healed. We are made whole, oh God, and we are blessed, and we are to be a blessing, oh God, because your favor is upon all your people, because, Lord, you will enable us, and you are our enabler, oh God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. At sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, nais naming iwan, ihandog ang aming mga kaloob, ang aming mga seeds of blessing na kung saan, O Diyos, nais namin manampalataya na anumang desisyon namin para sa aming pledges, Ikaw po ang magpupuno. At sa amin po mga kaloob, Panginoon, ang aming tithes and offerings, pagtupad po namin sa iyong mga salita na mula sa aming puso, kami po ay makapagbigay.
Panginoon, kayo na rin po ang magpapala sa iyong mga anak. Katulad nga po ng sinabi mo, your divine favor is upon your people. You're the one who gives us the opportunity, the job, the business. Lord, ang aming pong buhay, Panginoon, ang aming pinagkakakitaan. Ikaw po ang magpapala sa kalagitnaan ng crisis. Ang mga anak mo ay makitang pinagpapala, pinangungunahan mo, pinalalakas ang loob. At makikita namin how you will intervene, just like Moses, just like Joshua, kung paano nila nakita ang Diyos na tumulong, na kumilos at binigay ang tagumpay sa kanila. All for the sake of your name, because we are your people, because we belong to you, because you love us, oh God, that you will intervene. And oh God, we will be seeing miracles and healing and provisions, oh God, and blessings and even prosperity, oh God, to be released and to flow, oh God, in our lives, your people, oh God. Salamat. Maging sa amin pong paglabas sa lugar na ito. Thank you, God, for your divine protection. God, that every day of our lives, you would be experiencing your divine intervention, your protection, keeping us away from all harms and dangers and accidents, that, Lord, we may be able to pursue and to continue, God, to fulfill your calling in our lives under your direction, your strength, and your faithfulness, oh God. Panginoon, maraming salamat as I now entrust to you your church, your people, oh God. They are blessed and will be a blessing. In Jesus' name we declare. Everybody say amen and amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everyone, and see you po again sa ating Sunday services. And of course, midweek service po, every Wednesday po yan, 7 p.m. Ayan, and we are inviting everyone also to join us po sa ating National Tracts Giving Day. Ayan, on June 12, 2026. Of course, ayan, bawat clusters po yan ay magsasama-sama para tayo po ay makapaghayo para sa Panginoon. God bless everyone. Praise the Lord. God bless everyone. Our God, and we lift you up. Keep singing, keep praising. We won't stop giving all you got. You're ready for glory.